Praise God. Ano niyo po ba napakahalaga ng pagbati natin sa ating kapwa? Sino po yung nakakaano na mahilig bumati? Yung mahilig ngitian yung bawat makatabilang hiningitian mo. Sino po yung gano'n na madalas na pag nakakita ka, napakasaya mong tao, lagi kang nakangiti. Alam niyo po, ang pagngiti ay isang bagay na dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Alam niyo po ba yung last message ng Panginoon? Christian known by love. Kung tayo po'y napupuno ng pag-ibig ng Panginoon, ito po'y nararanasan natin lahat, pero dapat lagi kang nakangiti. Kaya sabihin mo, batiin mo yung katabi mo. Sabihin mo, mapuno ka ng biyaya ng Panginoon. Ayan. Kahit yung mga nasa harapan mo, sabihan mo, mapuno ka ng biyaya ng Panginoon. At ngayon po, sa umaga ding ito, kailangan po natin ma-discover. Kaya po, ito po yung ating series, Discovering Love, o pagtuklas sa pag-ibig. Sapagkat sa maraming pong pagkakataon, mali po yung konsepto ng pag-ibig. Di ba? Pag tinanong mo, what is love? Anong sinasabing, ano ang ibig sabihin ng love? Parang napakalayo po sa definition na sinasabi po ng salita ng Diyos, ng katotohanan. Kasi po, ang sinasabi po sa unang Korinto 13:4-7, sabi po, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong magalit, hindi hambog o mapagmataas. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Napakalayo po, Pag inisip natin, parang ganun po pala ang pag-ibig. Ay mamaya po, sa mensahe po ng Panginoon, lalo pong sasabihin po ni Lord kung ano po yung sinasabi po, yung definition of what is love. Meron po ako isang kwento, isa pong sa lugar po na magsasaka, dalawa po sila magsasaka. Babae, di ba? Mag-asawa nga eh. Habang po sila umorder ng parcel sa Shopee o Lazada. Sino bang umorder dito ng Shopee sa Lazada? Habang nag-unboxing po sila, siyempre magsasaka, may nakasilip na daga doon sa siwang. Habang nakatingin yung dagang ganun, ina-unbox ng mag-asawa magsasaka yung galing sa Lazada na parcel. Sino ba nakaka-relate? Yung nagbi-video pa ng parcel, Habang binubuksan, unboxing, ganito po nangyari. Habang nakatingin po yung daga ngayon, ina-unbox na po ng mag-asawa. At laking gulat ng daga kasi yung lumabas, kinuha pa lang parcel ng mag-asawa ay mousetrap. Hindi nakita po ng daga, mousetrap, sigaw na sigaw siya. It's a mousetrap to. Natakot siya kasi saan ginagamit ang mousetrap? Para panghuli ng daga. Kaya po pumunta siya dun sa manok. Sabi niya, manok. Bakit? Kasi yung amo natin magsasaka kumuha ng mousetrap sa Lazada. Hindi ka ba natakot? Sabi gano'n ng daga. Bakit ako matatakot? Unang-una, hindi para sa akin yun. Para sa iyo yun. Sabi gano'n. Tulungan mo naman ako. Sabi gano'n ng daga. Anong magagawa ko? Magpray ka na lang. Sabi gano'n. Di malungkot yung daga. Nakita niyo yung baboy. Baboy! Ganon. Yung ating among magsasaka, bumili ng mousetrap. Anong gagawin ko? Problema mo yan. Unang-una, buntot ko lang makakagat yan. Laki-laki ko, baboy ako eh. Lalo nalungkot yung daga. Sabi, anong gagawin ko? Problema mo yan. Ito pa, isa nakita niyo yung baka. Baka. Tulungan mo naman ako. Bakit? Kasi bumili ng mousetrap yung ating amo, yung magsasaka. Anong problema ko ba yan? Problema mo yan. Kasi, ano kinalaman ko niya sa mousetrap? Hindi malungkot na umuwi po yung daga. Na-reject siya eh. Parang na-disappoint siya eh, di ba? Sino ba naman, walang gustong tumulong sa kanya. Bang nagpunta po siya sa lungga niya, siyempre, malungkot siya, walang gustong tumulong, inabot na po ng gabi. At ba't may biglang tumunog? Pang! Ano nyo ba yung tunog na yan? Tunog na may na-trap dun sa, di ba? Gabi, nagulat din yung daga. Punta po yung babaeng magsasaka dun sa mousetrap. Madilim na po kasi, biglang pagpunta niya, hindi niya po alam, yung na-trap po pala, ahas. Yung buntot ng ahas, venomous, yung ahas na po yun, makamandag. Siyempre, gabi, pagpunta niya, pagtingin niya, kala nga dagayo na huli, ahas pala. Hindi natuklaw po yung babaeng magsasaka. Ayun po. Kaya anong nangyari, nung natuklaw na yung magsasaka ng babae, nilagnat po siya.
Nilagnat po. Kaya alam niyo po sa Amerika, pag nilalagnat, nilulutuan ng chicken soup. Kaya po, ang ginawa ng asawang magsasaka, kinatay yung manok. Kinatay yung manok, ginawang chicken soup. Eh di po, ilang araw po, lumipas 1 linggo, hindi pa rin nawawala po yung sakit po ng babaeng natuklaw ng ahas. Ang daming dumating ng mga kaibigan, kamag-anak. Siyempre, nakikiramay na ano yung nangyari sa health niya. Di sa sabi ng magsasakang asawa, ang daming dumarating na mga kaibigan natin, na mga kamag-anak natin, katayin natin yung baboy. Kinatay yung baboy. Eh di yun na. Kinatay na para mapakain sa dami ng magpupunta. Eh sa kasawiang palad po, namatay po yung babaeng magsasaka. At sa dami po ng nakipaglamay, sa dami po ng pumunta, sabi ng asawa magsasaka, ano pa kakain natin dito? Katayin natin yung baka. Kinatay na po ang baka, ipinakain doon sa mga nakipaglamay at nakipaglibing. Ano po nakita po natin sa kwento? Ano po? Ano ibig sabihin nito? Akala natin pag hindi tayo concerned doon sa isang tao, parang walang epekto sa atin. Di ba? Katulad ng 3 binanggit, ang manok, baboy, at saka baka, hindi naman ako apektado dyan sa mousetrap na yan eh. Ba't ako magkakaroon ng alalahanin? Ikaw lang yan. Di ba? Kaya nakikita natin, yung concern natin, akala natin, hindi ito nakaka-apekto. Hindi naman ako concerned yan eh. Pero mostly po, ang hindi natin pag-concern sa ibang tao, malaki ang epekto sa atin. Di ba? Kasi po, pag nag-concern tayo sa isang tao, ibig sabihin, nagbibigay po tayo ng malasakit at pagmamahal. At madalas po tayo ganyan. Hindi naman ako apektado niyan. Ba't ako makikiano dyan? Di ba? Lalong-lalo na po sa panahon po natin ngayon. Ang dami natin pagrereklamo. Tumaas na naman ang bilihin. Tumaas na naman ang kuryente, ang tubig, lahat nagbabago. Di po ba? Lagi tayong nagrereklamo. Pero hindi natin nakikita, ang problema lang po natin, hindi po tayo marunong magmahal. Kung marunong tayo magmahal, lalo sa bayan natin, makikiisa tayo. Lalo po sa subdivision po namin, bawal po yung aso, padudumihin. Di ba? Pero pag ikaw ay magdadrive ka, lahat, hindi ka makakadaan sa dami po ng mga dumi ng aso. Ayaw po natin yan, pero hindi tayo nakikiisa minsan. Di ba? Pero tayo minsan, bahala sila. Maglabas sila ng aso, hindi ka concerned. Pero naaapektuhan ka yung mga bagay na yon. Gusto natin ang pagbabago, pero madalas ayaw nating nakasali tayo. Ayaw natin kasali tayo. Gusto natin mabago, pero labas ako dyan. Kayo na lang. Kasi we're not concerned. Pero hindi natin alam, mas malaki yung damage sa atin. Di ba? Katulad nung dati pa to, kung kami po yung umaatin pa ng G12, sabi nga, kung nagbago na me, magbabago na you. Di ba yung gano'n? Totoo po ang nangyayari. Gusto natin ng pagbabago, pero sa sarili natin, hindi nag-uumpisa yung pagbabago. At yan, madalas po yan ay nakaangkla doon sa pagmamahal. Sabi nga po sa 1:13:34-35, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano kayo minamahal. Ganun din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na tagasunod ko kayo. Ito po yung last message natin, di ba? Ang hirap po magmahal ng isang tao unless yung pagmamahal ng Diyos ay wala sa iyo. Kaya ang ID po ng mga Kristiyano ay loving person eh. Pag nakita ka, hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa sinasabing Kristiyano ako, Kristiyano yan. Bakit? Kasi mapagmahal yan eh. Yung love ni Lord nakikita ko eh. Kaya ito yung bagong utos eh. Alam yung bagong utos? Kasi yung pagmamahal na gagamitin mo, hindi galing sa'yo, kundi galing sa Diyos. Kaya pag ang pagmamahal na yan, hindi mo naranasan, ang hirap po magmahal ng kapwa. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung paano ko kayo minamahal. Ibig sabihin, present tense, patuloy po yun. Yung pagmamahal na yun. Naniniwala ba kayong pagmamahal ng Diyos ay hindi natatapos sa inyo? Parang walang gusto. Parang wala yata Amen, di ba? Kasi kung natapos yun, nandito pa ba tayong lahat? Tapos na, hindi. Kasi continuous to. Sabi nga nila, kung paano kayo minamahal. Ibig sabihin, present tense to laging nangyayari.
At ganun po dapat tayo. At sinusukat ang Kristiyano sa pamamagitan po ng pag-ibig o love. Ganyan tayo sinusukat. Kaya ang mundo po nakatingin sa Kristiyano, pag sinabing born again Christian ka, iba ang tingin sa'yo. Totoo po yan. Pag nagkamali ka minsan, wala na yung mabubuting napakarami mong ginawa. Kasi mataas talaga ang tingin ng tao sa paligid natin sa mga non-Christian, sa mga Christian. Kasi nga, we are known by love. Kilala tayo sa mapagmahal. At kailangan natin lumago. Sabihin mo sa katamo mo, lumago sa pagmamahal ng Diyos. Lumago ka sa pagmamahal ng Diyos. Keep grow in love. Totoo yan, kasi kung di tayo lumalago, titigilan na natin ang sumampalataya sa Diyos. Kasi kailangan natin lumayo. At Christian are defined by love. Tayo po ay dinefine sa pamamagitan po ng pagmamahal. At madalas po nangyayari, yung spiritual maturity yan, yung mga spiritual maturity, yung kapag ikaw po ay maraming alam sa Bible, matured ka na. Kaya karamihan, di ba? Nakikipagbatihan pa ang galing. Talagang kabisado po ang salita ng Diyos from cover to cover. Ang tanong, yan ba ang basehan ng spiritual maturity? Yung seal, yung pagsisikap, yung lagi ka ang dami mo ginagawa, ang dami mong ministry, pero ang tanong, may love ba? Ang spiritual maturity po ba ay dahil sa ang dami mo activities sa church, sa sinasamahan? Spiritual maturity na po ba sinasabi yun? Ang pagkakaroon po ng success, wala pong masama. Kung marami ka po narating na matagumpay ang buhay mo. Pero sabi ni Lord, kung wala kang pag-ibig, baliwala lahat yan. Posisyon. Ikaw man ang presidente, ikaw man ay pastor, katulad ko, kung wala kang pag-ibig, wala yan. Yung may spiritual maturity, yung marami kang spiritual gifts, speaking of tongue, lahat. Babanggitin ko po mamaya yan. Talagang ito po ba ay sign ng spiritual maturity ng isang mananampalataya? Kasi minsan ganyan tayo, pag marami na tayong alam, pag marami tayong spiritual gifts, ano ka na? Ang tawag dito, yung spiritual maturity sinasabi na no. Sacrifice, maraming sinakripisyo. Spiritual maturity na hindi. Hindi dyan ma-define ang Christian kundi sa pagmamahal. Yan po nakakalimutan, marami po. Kapag matagal na ako sa church, kahit maraming Christian na denomination, ganun po sila. Pag matagal ka na sa church, iba ka na. No. Christian are defined by love. Kamusta yung pagmamahal mo? Kasi dyan po nila matutunghayan o makikita kung tunay ka talagang Kristiyano. Ano po ba ang tunay na pag-ibig? What is true love? Ang ano ko po dito, ang pag-ibig ay ang Diyos na kumikilos na nasa atin sa pamamagitan natin. At para sa atin, kadalasang ipinapahayag sa walang kondisyong pag-ibig sa mga tao hindi perpekto upang hanapin ang kanilang pinakamataas na kabutihan na karaniwang kinangangailangan ng sakripisyo para sa kanyang kaluwalhatian. Ang true love ay ang pagkakaroon ng pag-ibig ng Diyos sa buhay niya at ginagawa niya ito in action. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kaya napakahirap sa isang Kristiyano magmahal unless hindi niya naranasan ng pag-ibig ng Diyos. Sino po nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Amen. Kasi totoo po yan. Last message po ng Panginoon, di ba? Kaya kung sino may mga asawa, pakitaas ang kamay, may mga asawa, di ba? Kung wala kang pag-ibig ng Diyos, baka ngayon walay na kayo ng asawa mo . Tama? Sa amin nga, naikwento ko po yun sa amin ni Mrs., di ba? Kung talagang wala, baga, lalaki, gano'n. Putol na, hanggang dito na lang ang PC ko. Pag lumampas ka na dyan, bibinggo ka na. Mga babae, gano'n din, di ba? Pero hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, laging may yung only, patuloy, at ginagawa natin. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sapagkat walang naghihiwalay na mag-asawa rito. By the love of God. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin . Kasi kung pag-ibig natin, wala na. Ilang beses nyo na akong ilang beses na kami nag-aaway, ilang beses na kami paulit-ulit na lang. No. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ang ating ginagamit. Kaya patuloy tayo para sa Panginoon. Amen? Kaya malaman ang pag-ibig sa atin, may bunga ito. Kailangan with action. Kaya nga di ba sabi, hindi lang sa salita, dapat may kasamang gawa. Kaya dapat makita yung pag-ibig na yan ng Diyos sa atin na may hindi lamang sinasabi mo.
kundi po ito ay may kalakip na gawa. Nalalaman ng pag-ibig ng isang Kristiyano kapag may nangyari na. Ito, isa sa mga bagay na kailangan natin matutunan. Di ba? Kasi, Pastor, masasabi mo lang yan kasi hindi pa nangyayari sa'yo. Tama. Nangyayari yan kapag may sitwasyon na nangyari sa buhay mo. Di ba? Naapakan yung paa. Ano yung kadalasan sinasabi ng Pilipino pag naapakan ng paa? Di ba yung parang nasanggi ka, may ginawang hindi maganda sa'yo? Ano ang magiging tugon mo? Di ba? Ganyan eh. Di ba yung kapag ikay nakapila tapos may sumingit, ano magiging tugon mo? Kung may pag-ibig ka na, ano ka, punta ka dyan. Singit ka na singit ah. Ay, gano'n. Di ba yung galawin mo na ang lahat, wag lang, magkakamatayan tayo. Doon natetest ang ating faith, doon natetest ang ating love. Pag tayo na doon na sa sitwasyon na talagang nasa sitwasyon na talaga kung magagalit ka o tatahimik ka na lang. Yan po ang madalas. Kaya nakikita natin dapat ang ating pagmamahal ay dapat may kalakip na pagkilos. Yan po ang mensahe ng Panginoon. True love is action. Dapat ang ating tunay na pagmamahal ay may nakikita sa ating pagkilos. Sabi mo sa tabi mo, pagmamahal na may pagkilos. Love is action. Kasi ganyan, di ba madalas? Di ba? I love you. Sa mag-asawa, I love you. Pero sabi ng asawa mo, hindi ko man nakikita sa gawa eh. Puro ka ng salita. Di ba? Okay naman may salita, pero kung talagang mahal natin, dapat may gawa. Mas nafe-feel talaga na may gawa. Kaya po, ayan po ang pagbubulay-bulayan natin. Ito po yung series verse natin sa unang Korinto 13:4-7. Muli ko pong babanggitin. Ang tao may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, tinitiis ang lahat. Ang pag-ibig ay mapagtiis, mabait. Akala natin to adjective, no? Paano di-describe lang siya sa noun and pronoun. Alam niyo po ba, sa Hebrews, ito po ay verb. Ano po yung verb? It's an action word. Ito po ay pagkilos. Ito po ay action na dapat, ginagawa po. Action word with the present tense. Laging nangyayari, laging ginagawa. Hindi kahapon, hindi everyday. Dapat ginagawa po natin to. Nakikita natin sa pagkilos o paggalaw. Ito po yung sinasabi ko sa 1 Corinthians 13:1-3, hindi ko na po nilagay dyan. Ito po yung sinabi ko kanina. Ikaw ay may tag dito, maganda ang iyong hanap buhay, meron ka spiritual gifts. Ito po sinasabi dito, hindi ko na po nailagay dyan. Basahin ko na lang po. Ito do yung meet true love. Ito pa hindi totoong pag-ibig. Sabi po dito ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Alam niyo po, para magkaroon tayo ng background, kasi sa chapter 12 po, nagkakaroon ka po kasi ng kaguluhan ng mga taga-Korinto rito. Kasi po nangyari, ako may spiritual gifts. Ako matagal na akong Kristiyano. Ako matagal na akong naglilingkod sa Diyos. Matagal na, marami na akong sakripisyo sa ating iglesia. Kaya po nagkaroon po dito na pagsulat si Apostol Paul sa mga taga-Korinto. Nasaan na yung pag-ibig? Sabing ganon. Kaya ito po sinabi nga, sumulat po sa unang Korinto 13:1-3, sabi po, una, kung makapagsasalita man ako ng iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Sabi dito. Makapagsalita man lang daw siya ng mga iba't ibang wika, kung wala namang pag-ibig, sabi, maingay ka lang. Kung marami kang spiritual gifts, pero wala kang pag-ibig, baliwala yan, sabi ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng pag-ibig. Pagpapatuloy po natin, kung may kakayahan man ako maghayag ng mensahe at may pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman at kung maililipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, kung wala naman akong pag-ibig, wala kabuluhan. Kung ako mismo rin pastor, kung ako man ay nakapagsasalita sa inyo ng mensahe na ipaliliwanag ko ito, pero kung wala naman akong pag-ibig, sabi ni Lord, yung sinasabi mo, walang saysay yan. Baliwala lahat yan. Kung alam man ang katotohanan ng salita ng Diyos, cover to cover, abisado mo pa, pero kung wala kang pag-ibig, wala din, useless, sabi ni Lord.
Yun po ang katotohanan. Kaya napakahalaga po ng pag-ibig sa tao. Kaya sabi po sa verse 3, at kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-ariana, kahit mayaman ka man, ibigay mo yan. Sabi ni Lord, baliwala lahat yan. At ialay pati ang katawang upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Grabe. Kahit i-offer mo yung sarili mo, sunugin pa yan. Kung wala namang pag-ibig, wala kang mapapala. Ganun po ang pag-ibig na sinasabi ng Diyos sa atin. Kung ano man meron ka lahat ngayon, ano man ang pinagmamalaki mo, ano man ang sakripisyo mo, pero kung wala kang pag-ibig, sabi ni Lord, baliwala yan. Meron po ako isang kwento. May isa pong magsasaka na naman. Ilagay ko sa farmer scene. May isa pong magsasaka, sobrang galang niya sa Panginoon, sa hari nun. Mahal na mahal niya yung hari. Siya po ay nagtatanim ng carrots. Ano yung carrots? Sabi niya, dala-dala niya yung napakagandang carrots. Lahat ng napakabuting carrots, ibinigay niya sa hari. Sabi niya, mahal na hari, yung pinakamagandang carrots na tanim ko, ibinigay ko po sa inyo dahil sobra paggalang ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, mahal na hari. Natouch yung puso ng hari, sabi niya. Grabe itong magsasakang ko ito. Ito nasasakupan ko ito. Dahil sa kanyang paggalang sa akin, dahil sa pagmamahal niya sa akin, ibinigay niya yung napakaganda mga carrots na tunay na kinatuwa po ng hari. Dahil natuwa yung hari, sabi niya sa magsasaka, sige, talaga natuwa ako sa ginawa mo. Bibigyan kita ng 10 hectares. Wow, 10 hektarya. Natataniman mo pa. Eh sabi nung ay marami pong salamat, mahal na hari. Sabi gano'n. Eh hindi nila alam na naririnig pa lang isang nobleman. Isang nobleman, ito po yung kilalang tao, mayaman na tao, sabi niya. Nabigyan ng 10 hectares. Carrots lang ang ibinigay. Ito po nobleman na to ay nag-aalaga po ng kabayo. Siyempre, mga mayaman may alagang kabayo. Sabi niya, sa kanya carrots lang ibinigay. Kinakain lang ng kabayo yon. Ibibigyan ko ang mahal na hari ng pinakamagandang kabayo, yung stallion. Nakita po yung stallion? Ang gandang kabayo po yan, napakamahal na kabayo. Hindi yun ang ginawa niya. Mahal na hari, binibigay ko po sa inyo ang napakaganda kong kabayo, stallion. Sa inyo na po yan. Pero hindi po natuwa ang hari. Sabi niya, nadidisappoint ako sa iyo. Sabi niya, gano'n ng hari. Nagulat yung nobleman. Bakit po? Hindi mo naman talaga binibigay sa akin yan eh. Bakit po? Ibinibigay mo yan sa sarili mo. Bakit po gano'n? Di ba? Ibinigay mo yung kabayo dahil gusto mo na masigit pang 10 hectares kasi kabayo maganda yan. Mamahalin yan. Di sabi mo, narinig mo. Carrots lang ibinigay, 10 hectares. Eh kabayo ibibigay ko. Baka lang di lang 10 hectares ang ibigay sa akin yan. Baka 50 hectares o mahigit pa dahil kabayo yan. Sabi nung hari, hindi mo ibinigay sa akin yan, ibinigay mo sa sarili mo yan. Sabi gano'n, nalulungkot ako sa iyo dahil narinig mo lang na dahil nagbigay sa akin yung magsasaka ng carrots at binigyan ko ng 10 hectares, akala mo na pag higit mo ibibigyan, higitan yung carrots na yan, mas higit din na ibibigay ko sa iyo. Nalulungkot ako sa iyo, sabi gano'n. Dahil hindi yan ibinigay mo sa akin yung kabayo, ibinigay mo yan sa sarili mo. Tama po ba? Paano tayo nakaka-relate? Tayo lumalapit sa Diyos dahil may hinihingi tayo. Tama, di ba ba? Maging totoo po tayo. Pag sinabi, but every Sunday, kailangan ko magsimba. Bakit? Kasi pag hindi ako nagsimba, baka mawala ako sa eternal life. Baka hindi ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magsisimba ako kasi may inihiling ko kay Lord, ibigay mo to. Kaya nagsisimba ako. Di ba? Kaya nandito ako ngayon. Minsan ganun tayo. Yung paglilingkod natin, hindi naman talaga binibigay natin sa Diyos eh. Dahil may kapalit. Dapat, pag tayo nagbibigay sa Diyos, dahil mahal natin siya. Amen? Lord, magsisimba ako dahil mahal kita. Hindi dahil, Lord, magsisimba ako kasi, ano mo na, may exam ako, paano yung may exam, para yung trabaho ko meron. Ibinibigay mo yung paglilingkod, hindi para sa Diyos, para sa sarili natin. Kaya dapat tayo, pag tayo nagbibigay sa Diyos, dapat may pag-ibig, may pagmamahal, walang in return. Kasi si Lord talaga namang ibigyan tayo, pero madalas, kahit tayo lumalapit because may hinihingi tayo. Pero dapat, katulad doon magsasaka, Lord,
Hari, ito, bigay ko sa iyo dahil mahal kita, ginagalang kita. Hindi niya ini-expect na bigyan siya. Ganun si Lord. Dapat ganun ang pagmamahal natin. Kaya ang mabubuting gawa natin ay nagiging basahan sa paningin ng Diyos eh. Kaya ba't kaya hindi pa rin na tinutugon ni Lord ang aking panalangin? Bakit kaya? Madalas ganyan tayo. Kasi minsan nag-o-offer ka lang dahil may kapalit. Kaya minsan, ginagawa mo ba talagang nakalulugod sa harapan ng Diyos? Kaya nga sabi dun sa 15, di ba, sa John 15, kailangan gamitin natin yung pagmamahal ng Diyos. Kasi yung pagmamahal, ito yung pag-uusapan natin. Ito yung sinasabi, in action. Love is in action. Makikita po natin. O ito, sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Corinto, mula po sila nag-aaway-away. Sabi, nasa na yung pag-ibig? Ang dami yung pinagyayabang, pero nasa ng pag-ibig? Nagkakagulo kayo. Hindi yan ang Diyos na meron kayo. Di ba, pinag-usapan din natin. Ang Diyos ay pag-ibig ay Diyos. Kung sumasa inyo ang pag-ibig, dapat may pag-ibig tayong galing sa Diyos. Pero madalas tayo nag-aaway-away sa pamilya. Ayoko na magsimba, makikita ko ang kaaway ko. Ayoko na sa kapitbahay ko, kaklase ko. Are we known by love? Kilala ba tayo? Sa totoong tagasunod ni Jesus, hindi dahil marami kang alam, hindi dahil ikaw ay marami kang ministry, hindi dahil nakapagsasalita katulad ko, hindi. Kasi kung ako man nagsasalita dito sa harapan nyo at sinabi ng Panginoon, wala kang pag-ibig, baliwala yung sinasabi mo. Wala talaga. Kasi ang pag-ibig po ay tunay na dapat nakikita sa atin, lalong-lalo na. Yung matinding pagmamahal, dapat makita natin. Ang totoong tagasunod ni Jesus, hindi sa maraming alam, kundi sa matinding magmahal. Sabi mo katabi mo, mahal kita dahil inibig ka ng Diyos. Ba't tayong sabihin? Hindi nyo kaya magmahal? Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap tayo magmahal ng iba hanggat hindi mo nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Pero naniniwala kayo na mahal kayo ng Diyos. Amen! Kasi dapat naalaman po natin yun na talagang mahal tayo ng Diyos para tayo matutong magmahal ng iba. Kasi pag minahal ka ng Diyos, alam mo magmamahal ka rin ng iba. Dahil unang-una, kung ano ang pag-ibig at kung ano ang hindi pag-ibig. Pag-usapan po natin sa unang Korinto 13:4-6-8. Ang taong may pag-ibig, yan. Ang taong may pag-ibig, kailangan may long sacrifice. Ano? Yung pagtitiis po dito, di ba? Yung mahabang pagsasakripisyo. Kailangan sa panahon po natin ngayon, i-apply po natin as a slow to anger. Hindi madaling magalit. Ako po, ako dyan? Isa focus sa mga biktima ko niyan, madali akong magalit. Kaya nung ako po yung patuloy na binabago ng Diyos, talaga inaano na sa akin, you must slow to anger. Kasi ang Diyos ganyan eh. Kasi madalas ang Kristiyano, di ba? Di pa ka nagsasalita, galit na eh. Mga nanay, di ba? Bago pa magsasalita, huwag magsasalita ganyan. Nasabi na, ang dami ng sinabi. Mga lalaki, ganun din. Mga asawang lalaki. Ang bilis nating magalit, ang bilis nating magkaroon ng salita kaagad. Pero ang pag-ibig ay mapagtiis. Sabi mo sa katabi mo, slow to anger. Sabi mo, mahaba nga eh. Baka slow to anger, maya-maya galit na yan. Tingnan mo, di ba? Kailangan mahaba talaga ang pagtitiis. Hindi lang po yung, sa buhay Kristiyano po, pag hindi ka matiisin, hindi ka slow to anger, lalong-lalo na po ang makakasama sa lamuha dito sa mundo, yung mga unperfect, hindi mga perfectong tao eh. Talaga magtitiis ka. Ako nga, kami po, mga nagdadrive po sa kalsada, naano po kami dyan. Yung mga bigla kang kakatin, hihinto sa gitna, alam mo talaga na, gaganon ka lang talaga. With the love of the Lord. Talagang magtitiis ka. Lalo sa pamilya, lalo sa mga anak, di ba? Sa mga na may mga anak. Ang hirap natin. Ano yung mga anak natin? Kailangan natin slow to anger and long sacrifice. Kasi talagang kailangan natin magtiis. Kasi si Lord ganyan eh. Pinagtiisan tayong lahat, di ba? Sino ba tayo? Pero sabi ni Lord, kailangan ko magtiis para sa'yo. Kailangan ko ibigay
for the seeking for the highest good. Ano po ba yun? Para sa kabutihan na nais ng Diyos, hindi mo lang. For the seeking for the highest good for the person. Pangalawa, pag-ibig ay mabait o mabuti. Iniisip ko ano ang makakabuti sa iba at nakahanda ka na gawin ito para sa kanila. Yun po yung sinasabi dito. Na ang pag-ibig ay talagang nagmamahal ka para sa ikabubuti. Sa panahon po na ngayon, di ba? Minahal kita, alam mo may asawa. Minahal kita pero may problema na kayo, ang timely relationship. Ikabubuti ba ang ninanais mo? Hindi. Ang ninanais mo lang, yung pansarili mong kagustuhan, kasiyahan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, sa sinasabi rito, ay alin? Mabuti. Ang isip mo, ang gusto mo mangyari, mabuti. Kaalala ko po si Pastor Mike. Ay tunay po na nagpahayag po yan na mabuti sa atin lahat. Amen? Kasi sa akin lang po. Kung di siya mabuti, talagang nagtitiis siya. Talagang, Elmer, ito gawin mo ha. Talagang ang iniisip niya ay para mapabuti po ako. At nandito po ako sa harapan ninyo, isa po akong produkto ng kabutihan ng Diyos kay Pastor Mike. At marami dito ang makapag-testify. Talagang minsan nasasabihan na si Pastor na para ka ng ano yung salitang para ka ng hindi ka na nag-iisip. Kasi nga, nakita ko yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos kay Pastor Mike. Kung si Pastor Mike lang yung pag-ibig niya gagamitin, marami na sa atin tanilikuran eh. Pero laging iniisip niya, for seeking for the highest good, ito yung kabutihan ng Diyos, hindi na yung nanggagaling sa Kanya. Yun po ang nangyayari. Alala ko din po, nung ako po ay, kwento ko na po sa inyo ito nung pandemic, na talagang na-test po ang aking pagmamahal sa kapwa. Alam niyo po yung ECQ. Ang ECQ, yung pinakamataas na antas na bawal lumabas lahat, di ba? Nung tayo may COVID. Biglang may pumunta po sa amin, nagkakapi po kami ni Mrs. noon. Sabi niya, Pastor, ano po yun? Pwede niyo po bang ipag-pray at patanggapin muli? Kasi dati po nag-church dito si David. Ano po yung ECQ ha? Ito pa matindi. Yung pong may pinaggusto ipag-pray, may tama sa baga. May oxygen. Talaga alam mo na pwedeng may COVID. Sabi ko, biglang sinabi ko, sige po, pupuntahan ko po. Magkakapilang po ako. Sabi ni, minsan mag-iisip kami ng misis ko, paano kung mahawa ka? Possible, di ba? Kasi talaga putukan mo, wala pang injection noon, wala pang vaccine noon. Sabi ko, para kay Lord to eh. Pumunta po ako. Walang talaga, walang takot. Sabi ko, Lord, kung ako'y pinapunta mo ko dito, para sa pag-ibig mo sa taong ito, pag magkaroon ako, pagagalingin mo ako. Yun talaga mindset ko. Amas naman ako, punta ako. Pinag-pray ko, pinatanggap ko ulit. Sabi ko, to make the story short, yun po. Alam niyo po ba nangyari? Nung umaga, pagkatanghalian, namatay po yung pinag-pray ko. Because mabuti ang Diyos. Doon ko napatunayan, kung sa sarili ko lang na mabuti ako, hindi ako pupunta ron eh. Tama? Pero iniisip ko yung mapabuti siya na matanggap uli ang Panginoon at ma-receive niya yung salvation upang pag namatay siya, doon siya kapiling ng Panginoon. Doon mabuti ang Diyos. Kaya napag-isip, ginawa ko yon hindi para ako yung mabuti, kundi mabuti ang Diyos na may pag-ibig ang Diyos nasa akin, kaya nagawa ko yon. Amen? Kaya yun po ang gusto ng Diyos, ay pag-ibig ay mabuti. Hindi mo ginagawa yan dahil mabuti ka, kundi yung Diyos na mabuti sa iyo, yun ang ginagawa mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, be kind. Maging mabuti ka. Ba't tayo yung sabihin? Kagalit nyo ba yung katabi nyo? Hindi, joke lang. Di ba? Be kind, sabihin mo. Kasi meron kang Diyos na mabuti. Amen? May Diyos ka na mabuti sa buhay mo eh. Kaya dun dapat, sabi nga po sa Roma 2:4, ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mo siya'y mabuti, matyaga, at mapagtimpi? Dapat mo malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Alam natin mabuti ang Diyos, di ba? Sabi nga dito, mabuti siya, matyaga, pero hindi dahilan yun para hindi tayo parusahan. Pero mabuti pa rin ang Diyos. Bakit? Sabi sa bandang huli, binibigyan niya ng pagkakataong magsisi.
Kaya nga di pa rin dumarating si Lord ngayon kasi marami pa rin ang di nanunumbalik sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan. Sabi niya, mabuti akong Diyos, ayoko mapahamak ang marami. Kaya iintayin ko silang magsisi pa. Pero it doesn't mean hindi Kanya parurusahan. Pero dahil mabuti siyang Diyos, dahil sa pag-ibig niya, hihintayin kong magbago ang napakaraming tao. Amen? Kaya yung mga kamag-anak mo, kapitbahay mo, asawa mo, anak mo, mabuti ang Diyos. Dadalhin ni Lord yan para baguhin. Amen? Huwag tayong magsawa dahil mabuti ang Diyos. At marami pong pagkakataon, alam niyo po ba, marami na puntang mga tao o mga Christian dito sa church, hindi dahil matalino sila magaling sa Bible. Marami na hikayat dahil sa mabuting pagkatao na nagdala dito. Amen? Isa po yan ako. Dahil sa kabutihan ni Pastor, namatay yung anak ko, naramdaman ko yung pag-ibig, yung kabutihan ng Diyos. Kaya maraming napunta dito sa church. Eh. Hindi dahil may nagalok na, magaling sa Bible yan. Dahil successful, hindi. Napapunta sila sa church dito, ginamit ang Diyos yung isang taong yan dahil mabuti yung taong yun na nagdala dito. Amen? Tama, di ba? Maraming pagmamahal na naranasan dahil sa pagmamahal ng taong nagdala sa iyo dito. At hindi po natin maitatanggi yan. At pangalawang hindi marunong mainggit. Ayan. Alam niyo po ba hindi marunong mainggit? Sa Diyos, ayaw niya na magkaroon. Ito, jealous God sa English po eh. Bakit? Kasi pag ikaw po ay meron kang ang Diyos sa maliban sa Kanya, mapapahamak eh. Ang ganyan din po, pag tayo po ay marami tayong gusto mangyari sa buhay natin, alam ba yon? Dapat ako meron yan eh. Sino pa hindi ito madalas magpapasana all? Sana all. Mali. Bakit po? Kasi para kang, sana meron din ako yan eh. Dapat ako din meron yan eh. Dapat ako din meron yan eh. Pero pag ikay Kristiyano, dapat sapat na all. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, ang lahat ng makakainom ng tubig na ito, hindi na muling mauuhaw pa. Contentment. Kapag masaya ka na meron kang Diyos, hindi ka na maghahanap para makamundong bagay. Hindi ko sasabihin, Pastor, hindi na ako magkakaroon. No. Yung magdi-desire ka, yung maiinggit ka na, sana meron din ako yan. Madalas tayo eh. May TV ka na, 45 inches, pero may nakita ka sa kapitbahay mo, 65. Gusto ko pa 70 pa. Ang gusto kong ganyan. We're not contented kung ano meron tayo. Kaya ibig sabihin nun, hindi ka masaya sa Diyos na meron ka eh. Kasi kapag may Diyos ka, masaya ka para sa Kanya. Amen? Dapat masaya ka, hindi ka mainggitin. At pangalawa dito, yung pag mayroon pa yung iba, kinainisan mo. Yung crab mentality. Ayaw na ayaw mo may umaangat sa'yo. Tama? Ayan, kaya yan naging successful lang. Dahil may ginagawang hindi maganda yan. Napakaano ng buhay niyan. Christian? Tama? Halimbawa, magtatawag ako. Sino? Liga rito. Halimbawa lang. Liga rito. Si Roland. Pag ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maiinggitin, di ba pares kaming Christian? Di ba? Kapag ikaw ay natutuwa ka sa natatanggap niya, di ba, bumaba ka. Kapag umaasenso siya, at kapwa ka rin umaasenso, pares kayo umaangat. Tama? Sabihin, natutuwa ka sa pag-angat niya. Kasi pag ikaw ay walang pag-ibig, na ikay mainggitin, pag siya'y tumataas, gusto mong pang hilahin pa. Hindi pa pwede yan. Parehas tayo eh. Asan ang love? Wala, di ba? Thank you, brother. Ganon ang pag-ibig. Dapat ikaw ay natutuwa, sabay kayong umaangat. Ano po sinasabi dito sa Roma 12:15? Makigalak kayo sa mga nagagalak at makirami kayo sa mga naghihinagpis. Kapag may nakikita kang kapwa mo na umaasenso, praise God, biniless siya. Hindi kung ano-ano pa yung sinasabi natin. Kung naman nagdudusa, buti nga sa'yo kasi ang sama ng ugali mo. Ano yun? Where's the love? As in pag-ibig. Are we known by love? Kilala ba tayo sa mapagmahal? Dahil naiinggit ka lang, ganun na kaagad. Ano ba? Hindi hambog o mapagmataas. Ito pa rito. Yung pinaglalandakan mo, ang yung mga natanggap, naalala po ako, naalala ko lang pati. Yung pong dati school ng anak ko, pastor po ito kung pag po siya ay nagpipreach, anong natanggap niya? Ako po'y nakatapos ng ganito. Ako po'y nakagawa na ng libro. Ako po'y ganyan, ganyan.
Hindi, okay na. Sabi ko, ganun pala. Pero yung mga inaano yan, hindi nakikinig. Kasi nga, parang yung itinataas niya yung sarili niya. At minsan, yung mga hindi pa nababangkit, alam mo ba, ako'y nakakuha ng ganito. Hindi ko matinatanong eh. May ganun eh. Di ba? Minsan ganun eh. At madalas sa atin, yung pagiging mapagmataas, lalo na yung pagalingan, yung mga Pilipino, mahilig sa ganyan, yung pagalingan. Wala kayo sa lola ko. Ang lola ko, 75 years old na, nagbubuhat pa ng sansako. Sabi yung gano'n. Sabi naman ng isa, wala kayo sa lola ko. 95 years old, 2 sako, binubuhat. Oh, grabe. Sumagot yung isa, wala kayo sa lola ko. Ang lola ko nasa ospital. Ba't nasa ospital? Nanganak, quadruplets. Ganon tayo, ayaw natin patalo. Dapat, ang mas magaling si Lord lang. Amen? Walang pagalingan. Ang mas magaling si Lord lang. Dapat ganon. Hindi makasarili. Ayan. Lalo na self-centered. Lagi nakatuon sa'yo. Inaangkin ang lahat. Ako yan. Di ba? Halimbawa na lang sa mga anak. Sa mga nanay, madalas marinig ito. Kundi dahil sa akin, 9 months kitang dinala rito. Kundi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay. Laging nakatuon sa Kanya. Hindi ka makapag-aaral sa mga exclusive school. Hindi ka makapag-gaganito. Mali. Dahil kay Lord, kaya ipinanganak siya. Dahil kay Lord, kaya nagtagumpay siya. Dahil kay Lord, kaya siya nabubuhay. Amen? Hindi sa'yo. Huwag mo angkinin yung hindi sa'yo. Madalas tayo gano'n. Affected tayong lahat eh. Ako ganyan din eh. Pero dapat tingnan natin si Lord. Yung pagiging makasarili, hindi. Si Lord dapat. Kasi lahat niyang galing kay Lord. Kung hindi niya binigyan ng wisdom, wala naman din eh. Kung hindi ka rin binigyan ni Lord ng wisdom para pamahalaan yung pamilya, wala rin eh. Kaya dahil kay Lord, huwag tayong maging makasarili. Ito pa nga sabi sa Deuteronomio 8:17-18. Ang lahat ay galing sa Kanya. Baka sabihin nyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili nyong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Madalas, sinasabi dito. Pero alalahanin nyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahan maging mayaman at ginagawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa mga ninuno katulad ng ginagawa niya ngayon. Liwanag po. Akala niyo ba kaya kayo umaman dahil sa sarili niyong kakayahan? Kundi dahil may covenant sa atin si Lord. Pangako sa atin ni Lord yan. Pero wag mo angkinin. Kasi ang galing ko eh. Kaya ako ngayon may maganda ang aking trabaho. Maganda. No. Pero di ba example si Job? Isang iglap lang nawala. Mayaman siya lahat. Ang dami niyang pag-aaral. Pero dahil sa isang iglap nawala, ipinapakita lang ni Lord na hindi sa'yo galing yan. Di ba sa California? Nabalitaan niyo? Mga millionaire na wala na mga bahay na mansyon. Sabi ng ni Lord, hindi sa inyo galing yan. Kahit sikat kayo, kahit kayo nagtrabaho, hindi sa inyo yan. Huwag kayong magmamamalaki, sabi ng Panginoon. Huwag niyong ibigay sa sarili niyo ang mga bagay na yan. Huwag bastos sa pag-uugali. Binabalikan ko lang po yung mga natin, okay po? Ngayon, sa panahon po natin yun, nakakalungkot. Di ba? Anong kabastusan? Minsan po kumakain kami sa mall, umubo kami mag-aanak, isang table kaharap namin. Akala ko hindi makakakilala eh. Yung kanya-kanyang cellphone. Aba, nung dumating yung pagkain, sabi nung tatay, anak, kain na kayo. Ay, magkakakilala pala silang lahat. Kasi hawak lang mga cellphone. Kaya maraming tingin natin nakabastos. Kala natin bastos lang sa mga salitang Maraming ngayon nakabastusan dahil dun sa kanilang ginagawa ngayon, lalo sa mga cellphone ngayon. Ano yung magsalabing, wait lang. Ayan, tatanggalin ko na sa bokabularyo ng mga kabataan. Wait lang, Dad. Wait lang, Ma. Wait lang. Alin pa? Marami pong bagay ngayon. Tulad ngayon, nagsasalita ako, may mga natutulog. joke lang. Ayaw kong pansinin. No? Biro lang po. Kasi kung kayo mag-usap dito, tulugan kayo. Gusto nyo? Hindi, di ba? Ayaw nyo akong pansinin, di ba? Magagalit din kayo. Biro lang. Mahal ko po kayong lahat. Amen? Praise God. Ano po? Maari din. Ito, na-appreciate yung sinasabi ni Pastor Mike. Kahit yung mga nagsusuot po dito. Alam mo, sa church ka pupunta, nakabikini ka. Di ba ganon? Kasi pastor, lalo sa mga pastor, nasa unahan kami, magsusut ka ng siyempre, mapapatingin ako sa iyo eh. Mapapatingin yung iba, di ba?
Minsan wala na tayo, uso ngayon eh. May nagsabi nga, iksi, sabi ng pastor, maiksi yung suit mo. Pastor, mahaba pa nga ito eh. Nahabaan pa. Di ba? Kung meron tayong ugali na magpamahal sa ating kapwa na ikaw makakatisod, gawin mo. Pero, sisitahin po kayo na may pagmamahal. Yun po maganda kahit sa mga anak po natin. Sitahin natin ang pagmamahal na walang condemnation. Amen? Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ito may kabaligtaran ng pagmamahal. Ano po? Na kung saan, katulad ni Jesus, nga kahit siya po ay namatay na, tanong sa krus na nga, nakapako na nga. Anong sinabi po niya? Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe, no? Hindi man lang nagtanim ng sama ng loob. Pinagaling kita. Di ba ikaw pinalayas ko ng masamang espiritu? Di ba ikaw yung pinagaling ko na walang ganun eh. Ano sabi pa? Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabing pag-ibig ng Diyos. Ano? Ganon ang pag-ibig. Tayo madalas, historian tayo, tsaka archaeologists, 10 years before, binabalik pa natin eh. Ano sa mga anak natin? Anak, yung ginawa mong yan, Dani, 10 years before, after na yan eh, bakit binabalik mo pa? Di ba yung ganon? Madali tayo, pero sa Lord, kinakalimutan. Hindi niya nililista, walang listahan. Kinakalimutan niya. Ganun po dapat tayo, hindi po tayo nagtatanim o magagalitin sa ating kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan. Ayan po. Alam niyo po ba kung bakit nagagalit si Lord sa atin? Di ba, minsan pag pinagagalitan tayo, pag nagbabasa tayong salita ng Diyos, nagagalit sa mga Israelita? Kasi po, gumagawa sila ng kasamaan. Kaya makikita natin yung kabanalan ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagagalit dahil gumagawa ka ng masama, ibig sabihin, He is seeking for the highest good. Gusto niya ibigay sa iyo yung pinakamabuti. Kung ikaw na tao, hindi ka nagagalit sa masama, hindi ka naghahanap para mapabuti yung anak mo. Amen? Kita mo, nilalapan na ng kasamaan yung anak mo, matutuwa ka pa. Sige, lapain mo yan. Sige. Di ba? Hindi. Magagalit ka. Ganon ang Diyos. Hindi siya natutuwa pag tayo napapahama. Kaya maging sa pamilya natin, kung ikaw ang pamilya mo na nasasadlak na sa mga hindi maganda, mga bisyo, mga masasamang gawain, huwag kang matuwa, magalit ka. Kasi si Lord nga nagagalit, ikaw pa kaya. Kasi pag-ibig yun eh, lalo tayo, di ba? Naalala ko yung sabi ni Pastor, pag-ibig na may tama eh. Sabihin sa'yo yung, Daddy, pahing pera. O, sige anak, magkano? 500. Bakit ang gagamitin mo? Kuha ko ng drugs. Bibigay. Nangyari yan. Sa kanilang village noon. Dahil sa pagmamahal niya doon sa anak niya. Hanggang na-addict na, hanggang sa May pinag-aralan, engineer yun ha. Kung alam mo mapapasama ang anak mo, huwag mo ibigay. Lalo dito, di ba? Yung mga high-tech na tayo dito. Dahil mahal ko kasi siya eh. Tanong mo kung mapapabuti siya. Kung hindi, huwag mong ibigay. Huwag mong ibigay. Ayan, marami tayong guilty dyan, mga magulang. Ama, pag umiyak ka na yung anak, mahal mo ba ako, daddy? Mahal mo ba ako, mami? Sige nga, ibigay mo yan. Di ba? Kung alam mo makakasama yan, huwag mo ibigay. Kasi hindi gusto ng Panginoon yan. No? Huwag natin ibigay. Maging masaya tayo sa kabutihan. Amen? Pag mapapabuti siya, go. Pag hindi, hindi pwede. I'm seeking for the highest good. Hinahanap ko yung pinakamakakabuti para sa iyo. Ito yung patakaran ng Panginoon. Ito yung pamamaraan ng Panginoon. Okay? Pangalawa po, kung anong laging ginagawa ng pag-ibig. Ito po sa 1 Corinto 13:6b-7. Kundi nagagalak sa katotohanan. Ayan po. Kung alam niyo po, minsan, nagsasalita po ako dito, minsan po, may nag-ano po sa ibang si pastor, ako yata pinatatamaan. Di ba? Ayoko na mag-church kasi, pastor, parang ako sinasabihan eh. Pero kung alam mo, yan ang magpapabago sa'yo, the truth will set you free, Matutuwa ka pa. Ang galing ng Panginoon. Pinasabi kay pastor na ako'y talaga gumagawa ng ganito. Hindi, nagagalit ka pa. Natutuwa ka magbasa ng salita ng Panginoon. Enjoy na enjoy mo. Sino po nagbabasa ng salita ng Diyos? Ay, wala. Sige, totoo lang kayo, hindi talaga kayo nagbabasa. Dapat natutuwa tayo magbasa kasi nga katotohanan eh. Kaya sabi ko po sa inyo, kung gusto niyo kausapan Diyos, natutuwa kayo, dapat ready kayong pumunta ng langit. Kasi dahil habang buhay po natin makakasama doon ng Panginoon.
Gusto nyo mapunta ng langit pero ayaw nyo magbasa ng salita ng Diyos. Hindi nyo kasiyahan ng Diyos. Paano doon? Eternal yun. Habang buhay mo makakasama ang Diyos. Kaya hindi natin pwede itanggi yun. Gusto ko mapunta ng langit pero hindi nagsisimba. Di ba? Gusto kong pumunta ng pero hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Inahanda lang tayo ng Diyos doon sa eternal Kaya nga, pag tayo nag-aawitan dito, nananalangin, sumasamba sa... Yun ang gagawin natin sa heaven Kung hindi ka handa, hindi ka belong. You're not belong. Ganun po ang katotohanan. Kaya dapat nagagalak tayo sa katotohanan. Pangalawa, matyaga. Ano man ang hinaharap na pangyayari, dapat matyaga ka. Hindi ka sumusuko. Ano po sinasabi sa unang Pedro 4:8? Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya, kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Matyaga, Sino po dito yung matagal mo nang pinagpe-pray, Lord, sana po hipuin niyo na po ito. Dahil kahit anong pag-pray ko po, kabaliktaran ang binibigay sa akin, gumagawa para sa akin ng kasalanan. Pero sabi ni Lord, ang pag-ibig ay matyaga. Kasi meron si Lord yan Di ba lahat tayo pinagtyagaan ni Lord Sino dito isang taon binago, nung sinabihan ka ng salita ng Diyos, isang taon pa lang, sumunod ka na. Hindi, For how many years? Ako nga po, ilang beses na nakakarinig ng salita ng Diyos Umabot pa ako sa sitwasyon na matay anak ko. Ano na ako nun? 30 plus. Tsaka ko lang naalaman na mahal na mahal ako ng Diyos Matyaga si Lord. Ilang beses na rin po ako na-assemblang sa motor. Pero matyaga si Lord. Pinili kita Sino naniniwalang pinili ka ng Diyos? Amen. Pinagtyagaan ka ng Diyos Ilang beses tumatalikod, nagre-rebelde kay Lord. Sabi ni Lord, dapat tsatsagaan kita. Ganon din sa ating kapwa, ganon din sa ating mahal sa buhay, wag mong sukuan. Dahil matyagaan Diyos, iibigin ni Lord yan. Kikilos si Lord yan. Wag mong hintuan ng pag-ibig yung kapwa mo, lalo yung mahal mo sa buhay. Asawa mo, wag mong hintuan. Anak mo, wag mong hintuan. Pagtyaga ka. Kasi ang Diyos mismo, sabi nga, ilang beses man nakagawa ng kasalanan sa akin yan, mamahalin ko pa rin yan. Amen? Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga dito sa unang, nabasa ko na po ba ito? Unang Pedro 4:8. Tama po. Laging nagtitiwala. Hindi na binabalik yung nakaraan. Ito po sabi ko po kanina. Kasi ang Diyos ganun Kaya nga sa iba sabi sa 1:15, pinili ko kayo. But sa tutusin, ba't kailangan tayong piliin ni Lord? Wala ka pa napapatunayan, pinili ka na ni Lord, niligtas ka na Bakit? Dahil may tiwala siya sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, may tiwala sa iyo si Lord. Yun ang katotohanan, may tiwala sa iyo ang Diyos. Kaya minsan wala tayong tiwala sa sarili natin Hindi ko kaya Si Lord nga nagtiwala sa iyo Maging sa kapwa natin. Ang bilis natin mawalan ng tiwala, hindi ka na mababago. Ilang taong ka nang ganyan. Ganyan ka rin dati. Di ba? Pinagkatiwalaan ka ni Lord. Dapat yung pag-ibig, magtitiwala din tayo. Pero may karunungan po doon. Di ba? Kung inaabuso ka na, and then sasabihin ka ni Lord. Hindi mo pwede i-tolerate mo yung ganong mga gawain. Pero yung pagtitiwala pa rin na mababago siya ni Lord, dapat meron tayo. Amen? May pag-ibig tayong ganon. Meron tayong pagmamahal na paniwalaan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Ito yung laging may pag-asa. Naniniwala. Sino po naniniwala sa pangako ng Diyos? Amen? Yung pag-ibig na meron kagaling sa Diyos, laging may pag-asa di ba? Kaya nasabi ko last message yan yung sa tagumpay. Kapag hindi mo na pinaniniwalaan yung pangako ng Diyos, hindi ka nasusunod sa Kanya. Kaya tayo nandito dahil naniniwala kayo sa pangako ng Diyos Amen? Kaya tayo doon, nakikinig kayo sa akin. Kahit Pastor, comedy lang. Naniniwala pa rin kayo sa sinasabi ng Diyos Dahil naniniwala kayo sa pangako ng Diyos na nagdadala sa atin ng pag-asa. Kaya hindi tayo tumatalikod sa Panginoon, hindi tayo gumagawa tayo ng kasama, ayoko na, hindi. Kasi tayo naniniwala sa pangako ng Diyos. Kaya ganyan na nangyari po. Di ba kay Caleb, tsaka kay Joshua. Yung kasamahan nila, pumunta kayo doon. Nakita nila yung malalaking tao. Hindi natin kayang matalo yun. Pero sabi nila, di ba pinangako ko na sa inyo na makoconquer niyo yan? Kaya nagalit sila, pinarusahan yung mga taong yun. Kasi once na hindi ka naniniwala sa pangako ng Diyos, wala ka ng pag-asa. Talikuran na tayo, uwian na tayo. Hindi, kasi naniniwala tayo may pag-asa. At ang pag-asang iyon, na may dalang pagmamahal para paniwalaan natin ang sinasabi ng Diyos. Amen? Mahal mo ang Diyos, naniniwala ka sa pangako ng Diyos, may pag-asa.
Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa. Ano man kinaharap mo yung may pag-asa, may pangako ang Diyos eh. May perfect timing lang si Lord. Ang pagmamahal na hayan ay walang sukuan. Sa Filipos 1:6. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang lahat ng mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Pag-asa, bakit? Natitiyak kong ipagpapatuloy. Ibig sabihin, kung ikaw ay down na down ngayon, parang walang pag-asa, sabi ni Lord, ipagpapatuloy ko pa rin yung mga mabubuting gawain sa iyo. May tanim ka na mabuting binhi. Ito yung salita ng Diyos. Ito yung pagmamahal ng Diyos. Dapat magkukontinue yan. Kung sabi mo, Lord, hindi ko na kaya, gigib up na ako. No, huwag kang gumib up. Bakit? Mayroong kang pag-asa dahil sabi ni Lord, natitiyak ko, ipagpapatuloy ko. Minsan tayo ayaw natin ipagpatuloy. Ayoko na. Talikod na ako. Pero sabi ni Lord, hindi, ipagpapatuloy ko. Huwag natin sukuan. Kaya nga dito, ang pagmamahal ng Diyos, walang sukuan. Gaganapin ng Diyos ang mga mabubuting bagay na sinabi sa iyo. Naniniwala ka ba? Ibibigay ni Lord ang lahat ng pangako niya sa iyo. Amen. Kasi ang Diyos ay tapat na Diyos. Hindi siya nagbabago. Ngayon, magkakaroon ng botohan. Di ba? Mauuso naman ang pangakuan. Ibibigay ko ang langit at lupa. Parang gano'n. Pero kay Lord, pag sinabi niya, ibibigay niya. Dahil tinitiis niya ang lahat. Sabi dito, ang pag-ibig ay tinitiis ang lahat. Medyo mahaba na rin po ako ng pagpasensya niyo na po. Medyo mag-aano na po tayo. Last na po ito. Ang pag-ibig ay tinitiis ang lahat. Alam niyo po ba, sa military term, ito po din sinasabi na, patay kung patay. Tatayuan ko. Ilalaban ko, yan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang Diyos ganyan eh. Hindi tayo tinitiis yung lahat. Hindi, magbabago to. Kahit anong gawin natin pagre-rebelde, yung pag-ibig niya, tinitiis niya para sa ating lahat. Tatayuan tayo ni Lord, hindi tayo susukuan. Yan po ang dapat mayroon tayong pag-ibig. Ipapanalo ang laban na may kasiyahan. Tayo, pag tayo nakakaranas ng pagsubok, huwag tayong tiisan natin ang lahat. Bakit? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Maging sa kapwa natin, tinatalikuran na natin. Hiwalay na. Hiwalay na ang puti sa dikolor. Lumayas ka, anak. Hindi ganon. Kundi tinitiis ang lahat. Ang may pag-ibig na tunay ay nagtitiis para sa lahat. Hindi lang sa maganda. Hindi lang sa maganda lang ginagawa. Okay, pero pag hindi na, ayoko na sa'yo. Ayoko na makasama. No. Sa lahat po ng pagkakataon, piliin po natin na magmahal at tinitiis ang lahat. Okay, masakaya sa pagtitiis na iyong nararanasan. Kung alam mo, panalo ka na sa laban dahil sa ating Panginoon, Jesus, magtitiis tayo ng masaya. Kasi, pag binasa pa niyo po ang Book of Revelation, panalo na tayo eh. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag mong sukuan ang laban na ito. Kung ikay may labanan na nangyayari sa buhay mo, huwag mong sukuan. Unang-una, sabi ni Lord, talo na kaaway. Huwag kang maniwala sa kasinungaling ng kaaway na, hindi, talo ko, no. Panalo ka dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, huwag kang mawalan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Alam ko, may labanan lagi dito, lalo nung last message ng last month, matagumpay ka dahil sa pag-asang meron ka. At ang pag-asa na yan, dahil sa pag-ibig sa iyo ng Diyos. Ayan, sabi ko sa bandang huli po, hindi natin kayang magmahal ng tunay kapag hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tunay po yan. Sino po nagmamahal sa Diyos? Amen. Ibig sabihin po niyan, kaya natin magmahal ng iba. Katulad ng binabanggit ko po dito. Yung lahat po na sinabi dito, action word po yun. At present action. Ibig sabihin, araw-araw po dapat nating ginagawa. Pero Lord, sabi mo, Pastor, mahirap yun. Talagang mahirap. Pero sabi nga sa Filipos 2:13, magagawa nyo yan sa pamamagitan ko. Sabi ng Diyos. Ibig sabihin, sa Diyos pa rin tayo aasa. Sa Diyos pa rin tayo magbibigay ng lakas upang gawin natin yung pag-ibig na to. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magmahal ka na may pagkilos. Love is action. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Grow in the love of the Lord. Praise God. Inaanyayahan ko na po ang server. Bago pa ako magbigay yung manalangin po tayo. Let us pray. Ang maraming Diyos, kami po ay nagagalak sa pagkatunay nga po, Panginoon. Ang pag-ibig nyo
ay walang kapantay. Lalo na po sa sinabi ng 1 Corinthians 13. Maraming panggugulong kaaway, lalo na po sa pagsabing tunay ng pagmamahal. Pero lahat ito, Panginoon, ay patungkol sa sarili. Patungkol, Panginoon, sa mga bagay na hindi nagbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa narinig namin mensahe mo sa salita mo, magmahal kami tulad mo, Panginoon. Walang kondisyon. Walang pinipili, Panginoon. Titiisin namin ang lahat. Katulad ng pagtitiis nyo sa amin. Lord, hanapin namin, Panginoon, na magalak kami sa katotohanan. At lahat ng binanggit dito, mabuti, matyaga, hindi nagmamalaki, hindi self-righteous. Lord, mga katangian mo lahat ng ito. At mula nung Panginoon, nang tinanggap ka namin bilang Panginoon tagapagligtas, hindi na kami nabubuhay sa sarili namin, kundi kayo na. Ang ibig sabihin, Panginoon, yung katangian na ito, ay dapat meron din kami. Dahil kayo na ang nabubuhay sa amin. Dahil yung pag-ibig nyo, Panginoon, ang nakikita dapat sa amin. Lord, turuan mo kami magmahal na katulad nyo, Panginoon. Upang kaya rin namin magmahal katulad ng aming Panginoon Kristo. Nagmahal sa mga hindi perpektong tao katulad namin. At ang pagmamahal na yan, Panginoon, ay pagpapakita na tunay kami mga tagasunod mo. Tunay kami, Panginoon, na sumasamba at sumasa amin kayo, Panginoon, sa buhay namin. Katulad ni Jesus, na tinanggap ang hirap at pagkamatay doon sa krus para sa pag-ibig niya para sa amin. Sa pagsunod sa inyo, Diyos Ama, upang mangyari yung dakilang pag-ibig, yung dakilang pagpapakumbaba, upang makita namin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang mamatay para sa kaaway. Ang mamatay para sa mga hindi perpektong tao. Lord, salamat po dahil sa pag-ibig ng yan, magmamahal din kami katulad ng pag-ibig ng Diyos Ama. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay at sabihin mo natin inumin ng saro. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe, sa inyong salita. Punuin niyo po kami ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi makamundo, hindi peking pag-ibig, kundi tunay na pag-ibig na galing sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God.